Amen. Amen. Purihin ng Diyos na muli tayo pinag-isa sa matamis na oras ng panalangin at tayo makapagpasalamat, pagpatuto sa kadakilan ng Diyos sa ating buhay. At ganoon din na purihin ng Panginoon na tayo mag-aaral ng kanyang banal na salita at tuloy na natin ko ang Panginoon sa kanyang kadakilaan sa ating buhay, para sa aking buhay na tuloy na binigay niya mensahe na ating pag-aaralan sa oras na ito. Ito yung matatagpuan natin sa Isaiah chapter 43. Ito po sa verse 7. Isaiah 43 verse 7. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yung aking nilikha ay sa aking kalwalhatian, yung aking inanyuan o yung aking ginawa. Even everyone that is called by my name, for I have created him for my glory. I have formed him, yes, I have made him. Tapos dadagdag natin dito po sa, buksan natin sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31. 1 Corinthians chapter 10, verse 31, at mababasa po rito, sabi niya, kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisinom man, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa kaluluwalhati ng Diyos. Whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. Amen. Tayo muna sandali manalangin. Ang banal na Panginoon sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa mga bersikulo na nabasa at siyang pagbabasihan ay pag-aaral sa oras na ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na aming itong mapag-aralan, maunawaan ang napapaloob sa mga bersikulong ito. Ikaw ang mag-usap, Amang Diyos, sa pangbitan ng Espiritu Santo, sa iyong aliping ginamit. Parindapatin mo siya, Panginoon. Bigyan ng karunungan ng gagaling sa iyo. Tulungan mo siya maipaliwanag ito. Maunawa namin sa ikalalakas at ikabubusog ng aming kaluluwa. Patuloy kami maglilingkod, patuloy kayo maging matapat. At higit sa lahat kami mapagtagumpay. At maging din sa mga makikinig sa social media, Panginoon. Panginoon, kami umaasa na ikaw rin ay magliligtas sa mga kaluluwa. Hindi pa natanggap aming Panginoon Jesus. Na ang kinamit tagumpay ng gagaling sa iyo. In Jesus' name we pray. Ang pamagat po ng pag-aaralan natin, mga kapatid, ay yung, sabi niya, created for God's glory. Ito yun sa nakasulat dito sa Isaiah 43 verse 7. Sabi niya na ating binasa, for I have created him for my glory. Sabi niya dito. At sa Tagalog po yung nilikha para sa kalwalhatian ng Diyos. And para dito sa ating pag-aaral, napakaganda po yung kinanta kanina, no? Na to God be the glory. Kinakanta natin yun. Napakaganda mensahe niya, mga kapatid. Pero hindi lang sa mensahe, hindi lang sa gandang awitin, kung hindi maganda sapagkat mayroong magandang aral na sinasabi diyan patungkol, na sinasabi ng Panginoon sa lahat ng mga tao, lalo sa kanyang mga anak. Kaya ang una natin pag-aaralan dito, yung kalwalhatian ng Diyos o yung tinatawag na glory of God. Ano ba ibig sabihin ng kalwalhatian ng Diyos o glory of God? Ngayon sa aking pagsasaliksik at pag-aanda rito, salamat sa Panginoon, sabi niya yung glory of God, sabi niya, is the beauty of His Spirit, sabi rito, manifested in all His attributes. Sabi niya, together, that never passes away. Sabi niya, ganda, no? Ito yung kagandahan ng kanyang Espiritu.
kagandahan ng kanyang pag-uugali, yung character ng Panginoon. Ano ba yung mga attributes ng Panginoon? Yung number 1 yan, God is love, God is holy, sabi niya, God is the God of truth, God is powerful, sabi niya. Unchangeable God, God of justice, God of mercy. Nandun lahat yung mga kapatid. At mga kapatid, isa pang meaning nito, yung display of His divine perfections. Ngayon, anong kahalaga nito sa ating buhay? Napakahalaga. Napaka-importante ito. At pangalawa pag-aaral natin yung paano makikita yung kaluwalhatian ng Diyos. Diba? Kasi kung minsan nasasabi natin yung kaluwalhatian ng Diyos, hindi natin alam. Kaya ang Biblia, sabi rito sa Biblia, nagmamanifest ito. Unang-una sa kanyang mga nilalang o creations. It manifested in all His creations. Sabi po rito sa Psalms 19, verse 1, sabi po rito, the heavens declare the glory of God, and the firmament show His handiwork. Sabi niya rito. Kaya kung tumingin ka sa itaas, sa kalangitan, sa mga bituin, sa universe, sa mga bundok, lahat ng magagandang tanawin, yun ay ginawa ng Panginoon. Na idinigay ng Panginoon yan para makita na ang tao, maniwala ang tao na ito ay likha ng Diyos. Hindi lang ito basta lumitaw. Ito'y galing sa Diyos para makita ang kanyang kaluwalhatian. Diba? Mahilig tayong pumunta sa mga bagay, sa lugar na magaganda. Kaya hindi mo ma-appreciate yan kung hindi yan inireveal ng Panginoon sa pamagitan kanyang banal na salita. At napakaganda po yung sinabi doon sa Romans 1:20, mga kapatid. Basahin natin yun sa Romans para ano yun. Kasi kung minsan maraming di naniniwala eh. Sa Romans chapter 1 verse 20, sabi niya, because that, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, sabi niya rito, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Sabi ron na, sabi sa Tagalog, sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat pa ng lalangin, ang salibutan ay nakikitang maliwanag. Sapagkat tanto sa pamagitan ng bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos, upang silang walang madahilan. Mga kapatid, walang madahilan ang tao. Kasi kuminsan maraming din naniniwala sa Diyos. Kuminsan, para bagang ang tao lang ay nabubuhay sa mga bagay na pang-material at hindi na inaalintana na mayroon palang Diyos na naglikha lang mga bagay na ito. So nagmamanifesto sa kanyang mga nilalang. Sa pag-manifestation ng kanyang God's glory, mga kapatid, the highest manifestation of God's glory, yung creation of man. Nung nilalang ng Diyos, si Adam at saka si Eva, mga kapatid, it's one of the greatest masterpiece of God dahil Adam and Eve were created according to the image of God. Nilalang sila ayon sa wangis ng Panginoon. Man was created perfect. Kung ano yung creator, yung nilalang, perfect din. Ito yung bago nagkasalas nga Adan at Eva. Ang God is a God of wisdom. Mayroong wisdom na ibinigay sa tao. Yung kagandahan ng kabanalan, ang tao ay nilalang na perfecto o banal. Mayroong damdamin ang Diyos. Mayroong din damdamin ang tao. Ang Diyos ay spiritual, mayroon ding spiritual part ng tao. So makita niyo doon, mayroong pagkakahambing ng paglalang ng Diyos sa tao dahil nilalang yan sa kanyang wangis.
Amen? Ngunit the greatest manifestation of God's glory, mga kapatid, sa pamagitan ng Panginoong Kristo, doon sa krus ng Kalbaryo. Doon nag-manifest. Nakakita ang pinakamataas na kalwatian ng Diyos. Kaya nung kinakanta natin, to God be the glory, yung pa'y totoo. Sapagkat nakapakita doon, mga kapatid, ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa tao. The greatest love of God to man. Na bagamat tayo nasa kasalanan, mga kapatid, namatay ang Panginoon para sa ating kasalanan, hindi siya nagkasala. The manifestation of that greatest love. Nandun pa rin yung manifestation ng justice. Na bagamat tayo nagkasala, yung hustisya ng kamatayan sa lahat ng kasala, ibinigay sa Panginoon. Na dapat tayong mamatay, siya ang namatay para sa ating kasalanan. Pero nag-manifest din yung the way of redemption. The greatest way of redemption, ang tao ay maligtas sa kasalanan. Nandoon sa cross. Nag-manifest din ang way of reconciliation of sinners to God. Mga kapatid. At napakaganda doon sapagkat hindi lang doon sa parting yon, kung hindi dapat luluwalhatiin lahat ng mga Kristiyano yung cross ng Panginoon sapagkat hindi lang doon sa cross kundi ang Panginoon mismo ang nandun sa cross. At kung babasahin natin doon sa Galatians chapter 6, at ito pong sinasabi ron, ano po mga kapatid? Basahin natin sa Galatians 6, dito po sa verse 14. Sabi ni Pablo, ano po? But God forbid that I should glory, sabi niya, save in the cross of our Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me, and I unto the world. Sabi niya sa Tagalog, mga kapatid, datapwat malayo naman sa akin ang pagmamapuri, maliban na sa krus ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamagitan niya ang sanlibutan ay napako sa krus, saganang akin at ako'y sa sanlibutan. Mga kapatid, kaya tayo naging Kristiyano, kaya tayo naligtas sa kasalanan, kaya tayo naging anak ng Diyos, ibinilang tayo dahil doon sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Yan ang dapat natin ipagmapuri. Amen? Dapat natin ipagmapuri yun sapagkat sa pamagitan ng ginawa ng Panginoon, dumating din yung blessings ng Espiritu Santo. At doon, mga kapatid, nagkaroon tayo ng spiritual transformation. At napakaganda na ito ang ikinagagalak ng bawat isa, na tayo matawag na anak ng Diyos. Amen? Amen ba tayo dyan, mga kapatid? Amen. At, Amen. mga kapatid, bakit ibinigay yung mensahe ito? Dahil sa isang dakilang layunin. There's a great purpose in every Christian life. Is to glorify God in the highest. In all things, sabi nga. To glorify God is to honor God. Ibig sabihin sa lahat ng buhay ng isang Kristiyano, tatandaan natin, magmula sa ating pananalita, sa ating pag-iisip, at sa lahat nating ginagawa, dapat nakapokus yan sa ikalulati ng Diyos. All things are focused on God's glory. Kailan makita? Hindi lang natin ito sinasabi, hindi lang natin pinipreach. Makita yan. It's a positive aspect ng Kristiyano. Hindi lang yung kasabi nila, Kristiyano ka na, hindi ka na pwedeng magkasala. Hindi ka na mabuhay sa libutan. That's negative. But positive,
yung lahat ng sa buhay mo, gagawin mo yan sa ikalulhati ng Diyos. Kaya sabi doon sa ating binasa sa 1 Corinthians 10:31, ano po mga kapatid? Kung babasahin natin ulit. Kaya kung kayo nagsisikain man, o nagsisiinom man, o ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyo lahat sa ikalulhati ng Diyos. Mga kapatid, simple-simple lang yung sinabi ni Pablo sa mga taga-Corinto. Pero mga kapatid, napakalalim ang ibig sabihin niya. Ngayon, maraming tao, marami po kasing tao na, syempre, marami rin, pumapasok din sila sa church. At sa hangarin na sila makapag-worship sa Panginoon. Pero mayroong kulang. Alam niyo kung bakit? Habang ang tao ay nasa kasalanan, habang gumagawa pa rin siya ang kasalanan, hindi siya pwede makapagluwalhati sa Diyos. Ayun ang dapat maalaman ng tao, na dapat maunawaan ito. Sabi doon sa Romans chapter 3 verse 23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalahatian ng Diyos. So lahat, habang gumagawa ka ng kasalanan, habang hindi ka pa naliligtas sa kasalanan, hindi ka pa nagsisisi, ibig sabihin, hindi ka makapagbigay ng kalahatian ng Diyos. People, even you, especially those people who are professing to be Christians, but they still sin more or less every day. Mga kapatid, hindi ipinapangaral sa Biblia na pwede pang magkasala. Palaging sinasabi ng Panginoon, "Go and sin no more." Sa isang hangarin, mga kapatid, na ikaw ay makapagbigay kalahatian ng Diyos. Alam ba, isang napakaganda at gustong-gusto ng Diyos yun? Na sa kanyang mga anak, sila niligtas sa kasalanan at binigyan ng kalakasan na at kapangyarihan na makapabuhay ayon sa salita ng Diyos, ayon sa katwiran ng Diyos. To live by the gospel. Bakit mga kapatid? Upang hindi maging walang saysay yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Na mayroon tunay na naligtas sa kasalanan, na hindi gumagawa ng kasalanan, na sila namumuhay ayon sa katwiran ng Diyos. They're living according to the righteousness of Christ. Mga kapatid, kaya ang Kristiyano ngayon, inaaralan tayo na higit sa ating buhay. Sabi ko nga, ito ang dakilang layunin sa lahat ng Kristiyano, na tayo makapagbigay kalahatian sa Diyos. Lahat magmula sapagkat by virtue of not only creation, but we are spiritually created in Christ to do good works. Amen? Yeah. Yun ang sinasabi. So, kaya nga, yung faith na once na tinanggap mo sa Panginoon, ngayon magpakailanman, may bunga. Ibig sabihin yung karoon ng mabuting bunga. Mga kapatid, ito pang sabihin natin. Kaya sabi ni Pablo, ano man ang yung ginagawa, ano man yung, kung kayo may nagsisikain, o nagsisinuman, ano man yung ginagawa, gawin nyo ang lahat sa kalahati ng Diyos. Sapagkat ito yung kalahatian na para sa Panginoon, na yung buhay natin ngayon. It's not due for us, it's for God. Punta natin. Hindi tayo ay nagmamalaki o nagmamapuri sa atin, kundi tayo, ang pagpapupuri natin ay sa Panginoon. So, ibig sabihin, ang buhay natin ay makapagbigay ng kaluguran, kalahatian sa Panginoon. Kagalakan sa Diyos. Amen? Ngayon, bubuksan natin yan, Jeremiah chapter 9. Jeremiah chapter 9. Dito po, buksan natin chapter 9. Dito po sa verse 23. And verse 24. 9:23. Sabi po, ganito ang sabi ng Panginoon.
Huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan. Umbang mapuri man ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan, huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. Basahin natin sa English, ano po? Sabi niya, Thus said the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might, let not the rich man glory in riches. Tingnan mo yung sinasabi rito. Hindi pinapayagan magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan. Ngayon, ano yung tinutukoy dito, mga kapatid? Ito yung mga tao na marurunong sa sanlibutan, hindi pa sa Panginoon. Mayroon tinatawag na worldly wisdom. Ngayon, bakit sabi ng Panginoon, huwag magmapuri ang pantas sa kanyang karunungan? Sapagkat yung karunungan sa sanlibutan, unang-una, ay itikabang-magalang sa Diyos. Amen? Amen. Sa foolishness unto God. Yung kahit napakatalino mo, mataas ang pinag-aralan mo, pero kung wala sa'yo, yung karunungan gagaling sa Panginoon, kamangmangan yun. Hindi ko naman sinasabi na may matatalino rito ay kasalanan yun. Kung hindi ang tinutukoy dito, kung wala yung karunungan ng gagaling sa'yo, huwag kang magmamapuri. Yung galing sa Diyos. Ano yung tinutukoy na karunungan? Kailangan magkaroon ka rin ng, kung marunong ka sa sanlibutan, dapat magkaroon ka rin ng karunungan ng gagaling sa Diyos. Na ito yung malinis. Sabi nga, the wisdom from above is first pure. Sabi niya, filled with love, peaceful, easily to be entreated, sabi pa niya, without hypocrisy. Amen. Amen? Yun ang sinasabi niya. Walang paibabaw. Yun ang karunungan doon. Ngayon, maraming marurunong sa sanlibutan, pero ang problema nila, walang Diyos sa kanila. Kaya ito yung ayaw ng Panginoon. Pangalawa rito, tinutukoy dito, huwag kang magmapupuri sa kapangyarihan. Yan. Pag sinabing kapangyarihan, yung power, might. Ano ibig sabihin? May mga makapangyarihan na tao. Matataas ang posisyon nila, lalo yung mga presidente, mga politiko, mga anak. Mataas ang pwesto, katungkulan. Huwag na huwag mapapuri doon. Bakit sinabi ng Panginoon na ayaw? Sapagkat yung kalakasan yun ay pangsanlibutan lang. Dapat mapunta yung spiritual strength din, yung kalakasan pang-spiritual. Alam mo kung bakit mahina yung makapangyarihan sa libutan? Sapagkat sila ay bihag pa rin ng diablo at kasalanan. Kaya sinabing worldly. Pero kung mayroong spiritual strength, kaya maganda, pag matalino ka, matalino sa Panginoon. Mas maganda yun. Makapangyarihan ka sa salibutan ito. Mayroon ka rin spiritual na kapangyarihan galing sa Panginoon. Yun ang napakaganda. At ang pangatlo rito na tinutukoy ng Panginoon, huwag mamapuri, yung mayaman. Yung tinatawag na material riches. Money, possession, yan, yung mga influensya. Yung tinatawag na fame, yan, kasikatan. Okay, marami nagmamapuri dyan eh. Kaya kung minsan, makikita mo sa sports, yung mga nag-champion, imbisi pa salamatan ng Diyos, sabi niya, siya daw ang pinakamagaling. Sige mo yan. Pero tignan mo, darating ang araw, hindi sila mamamalagi doon na mataas sila. At darating ang araw, meron din papalit sa kanila. Ngayon, bakit ayaw ng Panginoon ganun yun? Sapagkat ang pagmamapuri ng mga bagay pang material ay walang kwenta. Sabi sa Biblia, makamtan mo man ang buong sanlibutan, mapahawak man ang iyong kaluluwa. At dapat ipagmapuri yung kayamanan pang spiritual. Kaya mga kapatid, sa Kristiyano, ito'y napakahalaga. Mayroon ka ng spiritual wisdom galing sa Panginoon. Yan ang dapat natin ipagmapuri sapagkat mayroon tayo sa Panginoon. Mayroon tayong spiritual strength, power gagaling sa ito sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Kaya nga tayo, pag nagsasalita tayo,
tayo'y nakakapagpatuloy dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya tayo nakakapagsalita, nakakapangaral. Mga kapatid, dahil doon sa wisdom ng Panginoon. Amen. Kaya tayo naman ngayon nagpapatuloy, nag-iipon tayo ng kayamanan na hindi nananakaw, mga kapatid. Nandun sa langit, nandun siya nakadeposito. Ito'y mahalaga sa Panginoon. Higit pa sa ginto, higit pa sa mga malalaking bahay. Pero hindi naman sinasabi na mga Kristiyano ay pobre. Maganda nga, mayaman na sa material, mayaman ka po sa spiritual. Diba? Pero mga kapatid, meron pang, kung paano ito'y sinabi ng Panginoon, huwag mamapuri, ito naman sinabi niya na dapat nating gawin. Dito sa verse 24, basahin natin. Kundi magmapuri sa ganito ang lumuluwalhati. Amen? Na kanyang nauunawa at kanya nakikilala ako na ako ang Panginoon na nagsasagawa sa lupa ng kagandahan loob, kahatulan at katwiran sapagkat ang sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. So meron tayong tinutukoy dito ng Panginoon mismo na higher, mas mataas na pagmamapuri. Sabi natin sa English, ano po, kasi magandang paliwanag sa English, sabi niya, thus says the Lord, let not the wise, and then verse 24, but let him who glories glory in this, that he understands and know me. Amen. Amen? Na ibig sabihin, nauunawaan mo, nakikilala mo siya. Ayan, ang pagmamapuri sa Panginoon, hindi lang sa marami tayong alam sa Biblia. Intelektual lang yan eh. Pag marami kang alam sa Biblia, dapat yung kaalaman yon pumupunta hanggang sa puso natin, sa ating kaluluwa. Ibig sabihin, pag nasa puso, ito'y nasusunod. Nagmamanifesto sa ating buhay. Yung pagkakilala natin sa Panginoon, mga kapatid. Sapagkat doon nila makikilala na ikaw nga ay sa Panginoon sa pamagitan ng iyong buhay. Kaya nga yung unang mga Kristiyano doon sa Antioch, tinawag silang Kristiyano. Bakit? Sapagkat nakikita nila si Kristo sa kanilang buhay. Amen. Nanawa bilang tayong mga Kristiyano, makita rin nila si Kristo sa ating buhay, mga kapatid. Na ito ang mga tunay na nakakakilala sa Panginoon. Nakikilala nila ang Panginoon, nauunawaan nila ang kanyang banal na salita. Kanina yung patuto ni Sister Bell na may mga naghahanap ng tunay na church sapagkat yung mga dinadalo nilang sekta walang ginawa kundi humingi ng pera. Mga kapatid, hindi naman natin sinasabi na masama yun dahil pwede naman tayong tumulong sa iglesia. Pero ang napakahalaga ay sa pagpunta sa church, yung spiritual. Amen. Na importante, matugunan ang pangailangan ng kaluluwa. Na ikay mapabilang sa tunay na iglesia, tunay na church, na itinatag ang Panginoon. At yun ang nakakaluwalhati sa Panginoon ng kanyang mga anak. Sabi nga, ibinilang sila sa iisang kawan, sa isang church, which is the Church of God. Diba? Sabi nga, one church, one God, one shepherd. Kita mo yun, mga kapatid? Kaya, sabi nga rito sa ating binasa sa verse 24, na pagpatuloy natin, sabi po rito, that he understands and knows me, that I am the Lord, exercising loving kindness, judgment, and righteousness in the earth, for in this I delight, says the Lord. Mga kapatid, na itong sinasabi ng ating Panginoon. Ngayon, bakit sinabi niya yung tatlo rito? Loving kindness, judgment, and righteousness. Napakahalaga yan. Sapagkat
Ang Panginoon is a God of love. Yung kindness, marami sa tao yan eh. Kahit hindi Kristiyano, meron silang kindness. Ang kulang, yung love. Kaya yung God is God of love, kaya sabi niya loving kindness. Napakasimple lang ipaliwanag, loving kindness. Ang kagandahan loob ng Panginoon yan. Tapos yung judgment, bakit natin ini-exercise ito? Sapagkat this is the discernment of right and wrong. Malaman natin mabuti at masama. Kung paano ang Panginoon, ito yung nasa Kanya, dapat ito rin ay makita sa atin. At yung pangatlo, yung righteousness. Yan. Nasa atin yung katwiran ng Panginoon, righteousness. Hindi yung ating sariling katwiran. Hindi yung ating self-righteousness. Kasi maruming basahan lang yung sarapan ng Diyos. Filthy rags, sabi na. But ito yung righteousness ng Panginoon ang siyang magmanifesto. At sabi nga ng Panginoon dito, for in this I delight, says the Lord. Sabi niya, sa mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. So nakita mo yung mababang kalwalhatian ng makasanlibutan at saka yung mataas na kalwalhatian ng mga Kristiyano. Yung verse 23, ito yung sa worldly glory. Dito sa verse 24, ito naman yung greatest glory. The true and greatest glory ng mga Kristiyano, mga kapatid. Kaya, napaganda mga kapatid. At ano pa? Isang napakaganda na kakalwalhati sa Panginoon na tayo ay magbunga. Dito sa John 15 verse 8, mga kapatid. At ating buksan dito sa John 15:8. Sabi po rito, sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama na kayo magsipagbunga ng marami at gayon kayo magiging aking mga alagad, sabi po niya. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you will be my disciples. Kaya, sa buhay ng isang Kristiyano, nagkaroon na tayo ng discipline. Mayroon tayong tinatawag na bunga sa ating pagsisikap. Materially, salamat sa Diyos na tayo nasa abroad, tayo nag-work dito, iba't iba. At mas maganda ating kalalagayan materially. At yun ang bunga, material. Pero ang tinutukoy dito sa John 15:8, yung being fruitful in a spiritual sense. Amen? Sa spiritual ito. Dahil yung pagtatagumpay natin sa material, resulta lang yun nung tayo ay nagtatagumpay o nagbubunga sa ating spiritual. Sabi doon sa Biblia na, sabi ng Panginoon, seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ngayon mga kapatid, kung babasahin mo yung John na ito, itong verse na ito, hanggang sa pababa, ang ating Diyos Ama, siya yung nagtanim, siya ang magsasaka. Siya nagtanim ng puno. At tayo yung sanga, mga kapatid. Kung sa literal na nagtanim ka ng isang puno, at iyon ay maging masagana, at iyon ay nagbunga, sino ang pupurihin? Yung puno o yung nagtanim? Siyempre yung nagtanim. Kaya bawat bunga na nasa atin, mga kapatid, ang pupurihin, mapupurihin ang Diyos Ama, ang ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Amen. So lahat ng bunga na nasa atin, mapapapurihan ang Panginoon. Kaya anumang pagtatagumpay na nasa atin, natatamo natin, ay dahil sa Panginoon, dahil nakakabit tayo sa puno. Ito'y makapagbigay ng kalwalhatian sa Diyos. At tandaan natin, the real fruitfulness is determined over extended time. Hindi lang 1 day or 2 days o ngayon magtagumpay pa, kundi ito ay habang ikay nabubuhay. Yun ang tinatag na fruitfulness. Nagbubunga, nagpapatuloy mga kapatid. Kasi nung
Mga nakarang panahon, may mga kapatid tayong nagbunga. Pagkatapos, hindi na nagbunga sapagkat nahiwalay sila sa puno. Mga kapatid, ano nangyari? Pag natuyot yung branch, pinuputol. Ang sabi nga, tinatapon para sunugin. Nanawa hindi yun ang magiging buhay ng isang Kristiyano. Kung ikay nakakabit ka sa puno, sa ating Panginoon, bilang branch, ikay nakakabit sa buhay. Pag umiwalay ka sa puno, mahihiwalay ka sa buhay. Kaya, para tayo higit tayo maging mabunga, sabi nga, palagi tayo nakakabit sa ating Panginoon. Amen? At pagpatuloy pa natin, meron pang konti. Amen. Isa sa kuminsan na naging hadlang na hindi lubos na maluwalhati ang Diyos sa buhay ng isang Kristiyano kung hindi pa lubos na maiwanan ang kanyang sarili. Yung self-denial. Alam niyo kung bakit? Habang hindi naiiwanan ng isang Kristiyano ang kanyang sarili, darating yung bagamat gusto niya luwalhatin ang Panginoon sa kanyang buhay, kuminsan nananaig yung sarili. At kung manaig yung sarili, susundin mo ang yung sarili mo at hindi ang Panginoon. At iyon doon magkakaroon ng problema, mga kapatid. Sa mga decisions natin, sa mga plano. Kaya sabi nga, you have to deny yourself. At ito yung mga kapatid, hindi nga ngayon lang kung minsan hinandog mo na yung sarili mo. Sabi nga, you have to deny yourself every day. When you deny yourself every day, that's the time na ang Panginoon makakapagkakaroon siya ng time na siya na ang mamumuno sa iyo. Hindi lang pinapaknubayan ka ng Espiritu Santo, kundi binibigay mo yung buong authority sa Panginoon na siya ang mamamahala ng iyong buhay. Alam niyo pa na iba ang mamahala ang Panginoon kaysa tayo. Kasi tayo, mayroong limitasyon ng ating kaunawaan. Yung ating foresight may limitation. Yung foreknowledge natin may limitasyon. Pero sa Diyos nakikita niya lahat. At kuminsan sa ating sarili, may mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. Dalal-dala pa natin yan Kailangan maalis yan, mga kapatid. Isang napakaganda po, mga kapatid, na nakapagbekalatian ng Diyos. Kung bubuksan natin dito sa 1 Chronicles, dito po sa chapter 16, ito nakita ko noong sa mga sa mga states ng mga sa iglesia. 1 Chronicles 16, dito po sa verse 28. Sabi po rito, basahin natin. Give unto the Lord, sabi niya, you kindreds of the people, give unto the Lord the glory and His strength. Verse 29, give unto the Lord the glory due unto His name. Bring an offering and come before Him. Worship the Lord in the beauty of holiness. Mga kapatid, di ba? Yan ang tatak ng isang Christian. Tatak ng Iglesia ng Diyos. Tatak ng Diyos. Totoo naman sapagkat ito'y nakakapagbigay ng kalatian ng Diyos. Mga kapatid, God is holy. Nalulugod siya sa lahat ng mga bagay na banal, lalo na sa kanyang mga anak. Kaya sabi niya, yamang banal ang sa inyo tumawag, kayo magpakabanal sa lahat naman ng paraan ng iyong pamumuhay. Holiness and life, mga kapatid. Holiness in the mind, in thoughts. Holiness in our words and action. Doon nga sa convention sa Hagerstown, kasama pati yung modesty, mga kapatid. Totoo yan, mga kapatid. Doon naluluwalhati ang Panginoon. Alam niyo ba na
Masaya ang Panginoon sapagkat sa lupa nakikita niya ang kanyang mga anak. Dito pa sa lupa na may mga tunay na tao na namumuhay ng kabanalan. Ilan yung mga anak ng Diyos? Yun yung mga niligtas, yung mga naipanganak sa langit. Mga kapatid, that's why we're born in heaven, sabi niya. We're born spiritual. We were born in heaven, pinanganak tayo sa langit para makapagbigay kaluhatian ng Diyos dito sa lupa. Amen? Hindi yung, sabi yung, banal na ako. Nagmamapuri ka. Alam mo ba, pag ang mga tunay na pabanal, yun ang team ng convention sa Agerson, nandun lalo yung humility. Kakumbaba. Mga kapatid, meekness, humility. Nandun yung kapayapaan. Alam mo ba na isang gusto ko ay patutusin itong mga nakarang araw at yun ang palagi pinapadalain sa Panginoon. May kasama ako palagi sa night duty dahil busy ko. Tapos sa mga nakarang gabi, mag-isa lang ako. Pero ang sabi ko sa Panginoon, Panginoon, kasama naman kita. Kaya ako'y nalulugod. Totoo yun. Mas maayos, mas magaan kasama ko ang Panginoon. Pag nung kagabi pumasok kasama ko, hindi ko naman inamasap. Nung kayo magkasama, busy rin kami, pero parang iba yung iba yung mas maganda pag kasama ang Panginoon. Parang may medyo kunting kaguluhan. Iba talaga pag kasama ang Panginoon. Alam mo, ganun ang buhay na banal, nagkakasama ang kanyang mga anak. Nag-iibigan, nagkakaisa, magkakasama, naglilingkod sa Panginoon. Gaano pa kaya kung buong pamilya, hindi lang maligtas, kundi sila mapamarang. Napakasarap, mga kapatid. Sabi nga nila, that's a glimpse of heaven. Hindi ko gagamitin word na almost heaven. That's a glimpse of heaven. This is a heavenly life, mga kapatid. That God is glorified because we have that heavenly life in this world at present time. Mga kapatid, isa pa idadagdag natin na nakakalulati sa Panginoon, yung law of love, full obedience of the law of love. Sabi ng Panginoon, na mahalin mong Diyos sa buong puso, na mong kaluluwa, buong lakas, buong pag-iisip at mahalin mo yung kapwa tulad sa sarili. That's full obedience. That's self-explanatory, mga kapatid. Number one na motivation natin, pag-ibig. Yung kinanta ni Sister Ging kanina, hindi yung reward. It's love. Number one motivation natin. Amen? Amen. At bilang mga panghuli, mga kapatid, huwag natin kakalimutan yung spiritual prayer natin. Alam mo, there's so many kinds of prayer. Nandito tayo sa prayer meeting ngayon. Nakita natin na nagpapatuto tayo, papasalamat, meron tayong kahilingan sa material, physical, but mostly spiritual. Number one, because when a Christian prays, mga kapatid, pag nananalangin, is number one priority spiritual. Mga kapatid. Amen. Sapagkat sa mga bagay na pang spiritual, ito yung pinakamataas. Kasi maaaring material, hindi pagkakalob sa atin ng Panginoon sapagkat makakasama sa atin. O maaaring hindi pa ito ang panahon. Kuminsan maging sa ating karamdaman, bakit kuminsan natatagalan? Pero meron pang higit, mga kapatid. Sabi nga, mas importante ba yung pagkain sa buhay? Mas importante ba yung health, physical health sa spiritual health? Ang pinakamahalaga lahat, mga kapatid, yung ating spiritual, ang ating relasyon sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Sapagkat lahat ng mga pangailangan natin material sa libutan ito, may material o physical o anuman, matatapos yan eh. May hangganan yan. Pero yung mga pang-spiritual, mapapakinabangan natin dito at hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen? Kaya napakahalaga yung spiritual prayer. And the Holy Spirit,
Yun ang nangunguna. Palagi nating hilingin na patnubayan tayo ng Espiritu Santo sa pananalangin. Sapagkat yun ang nakakaalam, nakakakita ng kaloob-looban natin, mga iniisip natin. At yun ang siyang tutulong sa atin. Magtuturo sa atin tayo makapanalangin ng nararapat. At yun din ang nakakalugod sa Diyos. Sapagkat ang Holy Spirit ang ating advisor. Nating gano'n. The blessings of the Holy Spirit, hindi lang sa salvation, sanctification, kundi sa lahat ng oras ng ating buhay. Yung ating guide, ating comforter. Yan nagbibigay din na tumutulong sa atin, magkabigay ng kapangyarihan sa ating buhay spiritual. Mga kapatid, huwag nating kakalimutan. Sabi nga, service to God glorifies Him. We have to serve God in sincerity, with love, sacrifice. Ako'y nahahamon sa ating mga kapatid, kahit madaling araw, kahit gabing-gabi na, nakakasama rin natin sila. Amen. Makakalulhati sa Diyos siya. Amen. Kaya nasabi nga na wala tayong maidadahilan sa Panginoon. Maaring kuminsan di tayo makadalo, talagang hindi na tayo makadalo, pero alam ng Diyos yung ating puso at kaisipan. Nandun pa rin tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Tandaan natin. Amen. Sapagkat ang Diyos ang nakakakita ng ating mga puso. Mga kapatid, at of course, bilang mga panghuli nating tatandaan natin, to live is Christ is to glorify Him. To die in Christ, also to glorify Him. Nalulugod ang Diyos sa kamatayan ng Kanyang mga banal. The righteous death. Mga kapatid, alam niyo kung bakit? Sapagkat yung time na mamamatay na ang Kristiyan, lahat naman tayo pupunta. Doon natin makikita lalo yung kalahatian ng ating Panginoon. Sabi nga, kaya yung other term ng glory, heaven eh. Kaya sabi nila, malis natin kapatid, nasa glory na. Ibig sabihin, nandun na siya sa langit. At doon mo makikita yung kalahatian ng Diyos. Alam mo, si Moses, nung gusto niya makita ang kalahatian ng Diyos, sabi ng Diyos sa kanya, pag hindi mo pwede makita ang kalahatian ko sapagkat mamamatay ka. Pinakita lang yung likod. At saka yung papagitan ng earthquake sa kayong mga manifestation ng power ng nature. Pero doon makikita natin, Panginoon, that we are created to share the glory of our Lord in heaven. Mga kapatid, tandaan natin. At sabi nga, yun ang pinakamasayang parte ng buhay ng isang Christian, to share the glory of God in heaven. Nawa na ito po ay nakapagbigay sa atin ng hamon, kalakasan, na higit pa tayo maging magtumibay, maging matapat sa Panginoon hanggang sa katapos-tapos. Be faithful till death, and I will give you a crown of life. Pagka ng Diyos kanyang banal na salita, to God be the glory. Binabalik na natin sa ating